Sa nalalapit na pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso, ay kabi-kabila naman ang mga nagaganap na patayan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At karamihan sa mga ito ay crime of passion, mga kababaihang pinapatay ng kanila mismong mga kabiyak. Kung hindi selos, iligal na gamot ang sinasabing motibo. Isa pa nga sa humabol sa listahan ay ang naging masakit na kamatayan ng isang tiduray na binaril ng kanyang asawa habang nagpapadede ng kanilang anak sa Maguindanao del Sur. Tiduray na ina, binaril at napatay ng mister habang nagpapadede ng anak sa Talayan, Maguindanao del Sur. February 2, 2026, nang makatanggap ng report ang tanggapan ng Talayan Municipal Police Station tungkol sa naganap na pamamaril sa Barangay Tamar na nasa ilalim pa ng kanilang jurisdiksyon. Ang tawag ay nagmula sa mga barangay officials ng nasabing barangay. Dahil sa natanggap na report ay agad na nagpadala ng mga tauhan ng Talayan Municipal Police Station para magsagawa ng investigasyon. Pagdating nila sa lugar, napag-alaman nila na ang biktima ay member ng Tiduray Indigenous Community at bilang pagsunod sa mga batas at paggalang sa tribo, ay nakipag-ugnayan sila sa mga leader ng community bago sinimula ng investigasyon. Pagdating nila sa lugar ay tinuro sila ng mga residente sa isang bahay kung saan sinasabing naganap ang pamamaril. Ang nasabing bahay ay pagmamay-ari ng mga biyanan ng biktima. Ayon sa salaysay ng mga nakasaksi, alas 3 ng hapon nang maganap ang krimen, nagkaroon umano ng pagtatalo ang mag-asawa hanggang sa magulat ang lahat ng may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Ang biktima ay kinilalang si Myra Lawan. Sa Talayan na isinilang at nagkaisip si Myra. Nagmula siya sa mga kababayan natin sa Maguindanao del Sur na kabilang sa tribong Tiduray o tinatawag nilang Tiduray Indigenous Community. Pang-anim sa 11 magkakapatid at bunso sa babae si Myra. Simple lang ang buhay ng kanilang pamilya sa Tiduray at dahil nga sa kabundukan sila naninirahan ay pagsasaka ang kanilang ikinabubuhay. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Myra at sa batang edad ay agad na itong nakapag-asawa. Bagamat lumaki sa bukid ay kapansin-pansin ang kagandahan ng dalaga, lalo na nga ang maamo nitong mukha. Bago pa lang nagdadalaga ay hindi na nagawang ma-enjoy ni Myra ang kanyang pagkadalaga dahil agad na itong ipinagkasundo ng mga magulang. Ayon sa kanyang mga pinsan ay ayaw ni Myra sa kanyang asawa. Nang mga panahong iyon kasi ay mailap sa kalalakihan ng dalaga. Subalit wala itong nagawa dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina. Isa sa mga tradisyon ng Tiduray ay ang pakikipagkasundo at ito ang nangyari kay Myra. Masaya ang lahat sa araw ng kanilang kasal bagamat wala pa sa tamang edad, ang kasal sa Tiduray ay legal na kinikilala ng ating batas bilang paggalang sa kultura nila. Sakay ng isang sasakyan na nababalutan ng makulay na kumot ay sinusundo ng isang lalaki ang kanyang mapapangasawa para iuwi ito sa kanilang tahanan. Labag man sa kalooban ay walang nagawa si Myra at sumama sa lalaking ipinagkasundo ng kanyang mga magulang na maging kanyang kabiyak. Kalaunan ay nagdalang tao si Myra at isinilang ang kanilang anak. Dahil sa hirap ng buhay ay umalis si Myra sa Talayan at nagtungo sa Cotabato para magtrabaho. Naiwan ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang asawa at mga biyanan. Sa kanyang pag-alis sa Talayan ay dito na nagsimula ang patong-patong na problema. Lumabas ang totoong ugali ng kanyang asawa at isa na nga rito ang labis na pagkasiloso. Malimit na silang mag-away at lagi umano nitong pinagbibintangan ang asawa na may iba ng lalaki. Maging ang mga kapatid at kaibigan ni Myra ay pinapadalhan nito ng mga mensahe sa tuwing hindi nagre-reply ang kanyang asawa. Ilang araw bago ang krimen ay nag-message pa ang lalaki sa biktima na kung hindi ito uuwi sa Talayan ay may gagawin siya na hindi nito magugustuhan. Sa pag-aalala sa kanyang anak at para na rin matapos ang pagsiselos ng mister ay umuwi si Myra ng Talayan. Akala niya sa kanyang pag-uwi ay maaayos na ang problema. Lingid sa kanyang kaalaman ang panganib na naghihintay sa kanya. Sa pag-uwi ni Myra ay mas lumala pa ang pag-aaway ng dalawa.
Bagay na nasaksihan naman umano ng mga magulang ng suspect dahil sa kanila nakatira ang mga ito. Noong February 2, 2026 ng tanghali ay nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Tulad ng dati, ang dahilan pa rin ay ang pagpipilit ng lalaki na aminin ng biktima na may lalaki ito. Habang nakaupo at nagpapadede ng anak ay wala namang tigil sa pagwawala ang suspect. Ang nakakatakot pa ay may hawak na itong baril. Niyakap ni Myra na mahigpit ang anak subalit tila sinaniba ng masamang espiritu ang kanyang asawa dahil bigla na lamang nitong binaril si Myra. Bumagsak ang duguan nitong katawan kasama ang umiiyak niyang anak na buti na lamang ay hindi natamaan. Ang bala ng baril ay tumama sa talukap ng kanyang kanang mata. Ang masakit ka, sa kabila ng nangyari ay walang ginawa ang pamilya para dalhin siya sa paggamutan. Sa halip ay pinabayaan pa nila ang biktima na nakahandusay sa sahig ng ilang oras. Buti na lamang at may mga dumaang residente sa lugar at nakita ang dugoang katawan ng biktima na nakahandusay sa sahig. Sa kanilang pagtutulungan ay naidala pa sa paggamutan si Myra, subalit diniklara ito ng mga emergency doctors doon na wala ng buhay upon arrival. Base sa report, kung naidala ng mas maaga ang biktima ay maaari pa itong maisalba. Samantala ang suspect naman ay agad na tumakas kasama ang ama nito. Agad na nakipag-ugnayan ang Talayan Municipal Police Station sa mga officials at leaders ng indigenous people, ganun din sa inner guards ng MILF at AFP para tulungan sila sa hot pursuit operation. Habang nagsasagawa ng hot pursuit, ang grupo ay kusang loob naman na sumuko ang suspect kay Commander Scientist ng inner guard ng MILF. Dahil dito ay nagkaroon ng pagpupulong ang mga officials sa Barangay Fukol kasama ang Talayan Municipal Police, officials ng Barangay Lanting, mga IP leaders mula sa South Upe at Talayan kasama si Commander Scientist at Captain Reggie Espinosa ng AFP. Ganon din ang pamilya ng biktima at ang pamilya ng suspect. Sa kanilang pagpupulong ay nagkaroon ng kasunduan ng magkabilang panig. At matagumpay na na-turn over ng grupo ang suspect sa Talayan Municipal Police para naman masampahan ito ng kaukulang kaso at mapagbayaran niya ang kanyang ginawa. Ang anak ni Myra ay nasa pangangalaga na ngayon ng kanyang pamilya at ang suspect naman ay nakasuhan na rin ng kasong pagpatay. Maging nang dalhin si Myra sa kanyang huling himlayan ay kasama na niya sa kanyang libingan ang bala na bumaon sa kanyang mata. Hindi na ito pinatanggal ng pamilya. May mga usap-usapan na maaaring gumagamit ng illegal na gamot ang suspect kaya niya ito nagawa sa kanyang asawa. At may mga usap-usapan din naman na nagawa ito ng suspect dahil ilang beses na niyang nahuling ng lalaki ang biktima. Bagay na wala namang pruweba. Ganun pa man, sabi ng marami, kahit ano pa ang dahilan at kung totoo nga ang kanyang aligasyon, hindi pa rin tama na tanggalan niya ito ng karapatang mabuhay. Ang nakakagalit pa, binaril niya ang asawa habang yakap-yakap nito ang kanilang anak. Buti na nga lang at hindi ito nadamay. Kawawang musmos, tanging sa larawan at mga kwento niya na lang makikilala ang kanyang ina. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.